Today is episode 6. And then again, ito yung parating inulit-ulit ko na if you're not yet part of my close group page regarding this training series, just comment below this video or just search online marketing made easy for Pinoy. So, yan guys, if you're really serious and interested to learn this strategy, then this is the best place for you, lalo na kung hindi ka techie, wala kang knowledge, or wala ka pa talagang idea what is online marketing about, or paano mo gagamitin yung online marketing sa ginagawa mong campaign, lalo na kung marketer ka. Kasi nandito yung mga replay na mga previous episode natin. At may mga may mga files, kasi marami na. May mga files din ako na in-upload dito. Yan. Yung mga PDF natin for your reference or for your review. And also, itong training na to, you can share sa mga members nyo na gustong matuto. Okay? So, yan siya. Just comment yes below para ma-add kita. Add me sa Facebook, or you can go to Online Marketing Made Easy for Pinoy. Malalaman mo naman na sa akin yun kasi may pagmumukha ko dyan. Okay? So, yun. Welcome again sa Facebook Live Training. Leave your comments if you're hearing me well or kung nakikita mo na maayos tong video na to. Okay? So, again, today is episode 6. Yung topic natin is creating your first landing page at yung mga ideas about creating your freebies for your campaign na putol. Yan, for your campaign yan siya. Yan, si Debbie. Si Debbie, hello din. Hello din, Debbie. Yan siya. So, yan guys. Hashtag online marketing made easy for Pinoy. Okay? Tingnan natin. Wait, share ko lang muna to. Hindi ko kasi na-announce na malilate yung training. I-share nyo din tong video na to kasi value din to. Free training to, walang bayad. Basta seryoso ka lang ni-apply mo tong training na to sa ginagawa mo. Alright. So, ito ngayon, yung reasons kung bakit kailangan mong kompletohin, okay, on why you need to complete this training series. Yung series natin na Online Marketing Made Easy for Pinoy. So, make sure ko lang na makikita nyo. Okay. So, bakit kailangan mong tapusin itong training series na to? Kasi this training is for beginners talaga. So, I drafted this training para sa mga beginners or kakasimula pa lang, aralin tong strategy na to. At yung mga taong seryoso talaga para matuto ng online marketing from scratch or from zero. Zero knowledge or zero background talaga. So, yan yung purpose ng training na to. Okay? So, sa training na malalaman mo dito, I already provided you with a shortcut kung paano mo malalaman or matutunan yung online marketing the right way using the right tools. Kasi again, ako din, I started applying this strategy sa ginagawa ko. I failed a lot. Okay? So, marami na akong napagdaanan and I learned it the hard way. Okay, the hard way. Kaya my intention or my goal, kaya ko ginagawa tong training series na to, is to help you. Okay? Para maging shortcut na lang at hindi ka na masyadong mag-research kung ano yung mga kailangan mong gawin para ma-apply tong strategy na to sa ginagawa mong marketing. Okay? So, this is also the only step-by-step training offered for free. But, again, free lang to, but that doesn't mean na i-take for granted mo tong training na to. Kasi, ginawa ko tong free hanggang sa makumpleto yung buong episode. So, after makumpleto yung buong episode, yan, i-close ko na yung free access. Okay? Sooner yon. Kaya make sure na panoorin mo yung complete na training series natin habang libre pa siya. Alright? So, this training will
cover all you need to know to implement online marketing for your campaign step by step. Kaya kailangan mong kumpletuhin yung training series na to. Okay? So, ano ba yung meron? Ito kasi hindi ko na-explain sa inyo before. Ano yung meron sa Online Marketing Made Easy for Pinoy na training series. Ito yung content ng series na to. Yan, this consisted of 10 main episodes plus 3 special episodes at possible na madadagdagan pa to. Okay? Kasi I wanted to make sure na ibigay sa inyo lahat ng information na alam ko based on my experience na pwede mong ma-apply sa ginagawa mo kung marketer ka or kung may ino-offer ka na product. Okay? So, yung episode 1 natin, tapos na tayo dito. Episode 1, okay, hanggang dito. So, itong mga topics na to na nakikita mo, naka-highlight, tapos na yan siya lahat. Kasi episode 6 na tayo. If you wanted to review or to watch the replays of these episodes, yung episode 1, 2, 3, 4, 5, at yung special episode, how to create an effective post, then make sure na sumama ka doon sa Online Marketing Made Easy for Pinoy na group page, okay, na ginawa ko para mapanood mo. Okay, kasi inedit ko yon, pinaiklian ko para straight na yung training, diretso na yung training, tapos may mga files din doon na pwede mong i-upload, pwede mong pag-aralan, pwede mong i-download, pwede mong pag-aralan, or pwede mong i-share. Okay? So, ngayon, ito, episode 6, yung creating your first landing page, and ito, ideas about creating your freebies for your prospects. I-explain ko to later on kasi marami nagtatanong sa akin nito. So, if ikaw ay isa sa mga tao na nagtanong nito sa akin, nag-message sa akin, then make sure na panoorin mo tong video na to. Okay? So, episode 7 natin sa Saturday. Saturday yung episode natin kasi may pupuntahan ako sa Friday. Ayan, the lifeline of your online marketing campaign. Episode 8, writing effective emails for your campaign. 9, blogging for your business. Yan, may special episode 2, yung content marketing ideas. Yan, episode 10, yung let's talk about advertising here. At we're going to connect the dots. Okay? Pagdudugtungin natin lahat ng mga natutunan natin from the previous episode. At yung special episode 3, yung writing a good copy for your campaign. So, ito yung kabuuan. Okay? Ito yung mapa. Ito yung mapa or layout ng Online Marketing Made Easy for Pinoy. Okay? So, if you wanted to learn all of this, then make sure na tapusin mo tong training natin at maging part ka doon sa Facebook group page ko na Online Marketing Made Easy for Pinoy. Kasi mga seryosong tao lang yung ina-add ko doon or ina-accept ko. As long as you're going to ask me to do so. Okay? So, Gina. Hi, Gina. Good morning din sa'yo. Alright? Ito, yan. So, ano bang matutunan mo sa episode na to today, sa episode number 6? Okay, ito yung matutunan mo. Okay? Matutunan mo yung important parts of an effective landing page, the need to create a freebie or lead magnet, ideas how to create your lead magnet, examples. Ito, kung hindi mo pa ito naintindihan sa ngayon, then don't worry kasi ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Okay? So, isa-isahin natin to. Alright? Kasi yung landing page, I believe, na in-explain ko na before sa episode number 5. And I believe na, and I expect, na pinanood mo yung replay nung episode 5 natin. Okay? Make sure talaga guys na panoorin nyo kasi hindi nyo makukuha yung point dito or hindi kayo makafollow smoothly kung hindi nyo pinanood yung replay or kung hindi nyo subaybayan. Okay? So, ito yung diagram natin, yung big picture ng basic na online marketing na pwede mong i-apply sa ginagawa mo. Yan si prospect, na nakita yung post mo sa social media, napunta siya sa landing page. Ito yung landing page, yung step number 2. Okay, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? Step number 2, and then pagtapos nito, mapupunta yung email niya sa email host kung saan nandun yung offer mo.
Okay? So, after niya ibigay yung email mo, makikita niya yung offer mo, or makikita niya yung pinapamigay mo na libre. Alright? So, it's like a funnel, di ba yung sinabi ko before, na siya yung magkwa-qualify ng mga prospect mo, kung qualified ba talaga sila na maging part ng business mo, or sila ba talaga yung mga customers mo. Okay? So, it's a process, step-by-step process para i-ascend yung customer mo from prospect to buying customers. Kasi, magkakaresulta ka lang or kikita ka lang ng income once na convert mo na yung prospect mo, 'di ba? Okay? So, yan siya. Ito guys, itong big picture nito. So, again, yung pag-aaralan natin is yung step number 2. Step number 2 at madadaanan din natin yung step number 4. Alright? So, again, step number 2, creating your landing page. Kasi, ang tawag dito sa number 2 na magka-capture ng email ng mga prospect mo is capture page, landing page, or squeeze page. Yan, pare-paras lang yan sila. Pare-paras lang yan sila. Okay? Yung purpose is to capture the emails of your prospect para ma-follow up mo using the email host. Alright? So, yan guys. Bakit kailangan mo ng landing page? Kasi ito yung tinatanong sa akin, kailangan ko ba talaga yan? Oo. Kailangan mo to kung nag-online marketing ka, or gusto mong i-apply yung online marketing campaign sa ginagawa mo. Okay? Kasi yun yung magko-collect ng email. Yan, 'di ba sa offline yung ginagawa natin, may notebook tayo tapos nililista natin kung sino yung mga tao na pepresentahan natin ng business together with their contact numbers or yung cellphone number nila. 'Di ba? So ginawa ko na yun dati, yung naglista ako ng 100 na tao with their contact number, sila yung dedemohan ko, kumbaga, ng mga ng product ko, or sila yung pinipresentahan ko ng product ko. So, ganun din sa online, na kailangan din tayong mag-collect or maglista ng email, pero the thing here is that sila yung maglilista ng email nila sa atin, or sila yung magbibigay ng information nila sa atin. So, hindi na tayo kailangan magpakahirap pa na maghabol sa kanila para ilista natin yung pangalan nila, kasi sila na mismo yung kusang magbibigay ng email sa'yo. Okay? That's the purpose of landing page. Para sila na yung magbibigay ng email nila sa'yo para makapture mo yung list or yung email nila para i-follow up mo soon. Okay? So, yan siya. Ito din, importante yung landing page para ma-eliminate natin yung rejection and prospecting. Kasi yung mangyari, hindi na natin kailangan na mag-explain ng personal or ng harap-harapan, kasi challenging talaga yan, lalo na pag hindi ka sanay makipag-usap sa tao, or kung hindi ka magaling mag-sales talk, mag-business talk. Kasi kahit ako, I started on network marketing before, nang wala talaga akong kaalam-alam sa pagbebenta, pagpe-persuade ng tao. Okay? Hindi ako sanay doon kasi tahimik ako na person. Hindi ako sanay makipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Tapos, hindi ko ina-approach yung mga taong hindi ako i-approach first, parang ganon. Kumbaga, sanay ako na nasa sarili ko lang mundo. Okay? But then again, kung gusto mong mag-business, 'di ba, lalo na pag offline prospecting, kailangan mo talaga na i-stretch yung self mo para magipag-usap sa mga tao. Pero yung challenge doon, yung personality kong yun, okay, hindi siya fit. Kumbaga, hindi ako komportable na gawin yung bagay na yun kasi, again, hindi ako sanay. So, yung nangyayari, parating nare-reject, walang naniniwala, 'di ba? Parating nai-Indian. Kaya, instead na yung time na ini-spend natin sa pagkikipag-usap sa mga hindi interested na prospect, nasasayang talaga siya. Okay, parang yung effort, kumbaga, yung sayang yung effort natin kung kakausapin natin yung mga hindi targeted or hindi talaga totally interested na mga tao sa ginagawa nating business. So, itong landing page, it will eliminate rejection kasi ito na yung magka-qualify, tutulong sa'yo na magka-qualify ng prospect mo. Kasi again, nakita mo, funnel siya. Okay? Kung sa step 2 pa lang, ayaw na ng prospect sa binibigay mong offer,
then hindi na siya magpapatuloy sa 3, 4, 5. Okay? Hindi mo na kailangan na pilitin sila. At hindi ikaw yung mag-e-explain kasi yung mag-e-explain sa'yo is yung landing page mo. Okay? Sila yung magbibigay ng information about your company. At yung maganda is that you can explain your business, okay? Yung benefit ng offer mo ng paulit-ulit sa napakaraming tao. So, yan yung kagandahan na pagkakaroon ng ganitong tool. At ito guys, ito yung kailangan nating tandaan. Kasi yung sa pagkakaroon ng landing page or yung squeeze page, okay? Ito, in order na maging effective yung landing page natin, 'di ba? Make sure na alam mo kung sino yung mga tao na gusto mong makatrabaho or yung mga prospect mo talaga. 'Di ba? Nung last time, Monday, may special episode tayo about it, how to create an effective post, 'di ba? So sabi ko doon na kahit gaano ka man kaganda yung explanation mo, kahit gaano pa man kaganda yung intention mo sa pagsulat mo sa isang post or isang email, hindi magiging effective yung email na yan or yung post na yan if you're going to show them sa wrong people. Okay? Kaya mahalaga na alam mo kung sino talaga yung prospect mo, kung sino talaga yung target prospect mo. Okay? Kasi once na malaman mo kung sino yung target prospect mo, madali na sa'yo na gumawa ng isang mensahe kung ano yung gusto mong ibigay sa kanila. Okay? Kasi your prospect will give you their information in exchange of another valuable information. So, yung valuable information na yan, yung tinatawag na lead magnet or yung freebies. Alright? So, para malagay ni prospect yung email nila, okay, para ibigay ni prospect yung email nila sa atin, kailangan natin magbigay ng kapalit, kumbaga in exchange. Okay? In exchange of something valuable. Like, ano bang mga valuable na mga information na pwede nating ibigay? Depende. At pagdadaanan natin yan later on. Okay? Basta yan siya. So, yung difference, ito, diba ito yung ginagawa natin? And flyers, flyering, tapos yan, nakikipag-usap sa park, naranasan ko din yan sa sa strangers, even yung mga taong dumadaan. Tapos ito, yung sa coffee shop, yung panghihidlap ng friend na ililibre sa coffee shop. Yan, from doing this, using this, guys, online marketing campaign, or if you have a landing page, then ito yung gagawin mo. Yung gagawin mo lang is that, humarap ka lang sa computer mo, at i-check mo kung magkakaresulta ka na. Okay? If may result dun sa ginawa mong landing page. Okay? From outdoor activities, maging indoor activities na yung mga gagawin mo. Alright? So, the more na maging familiar sa'yo yung ganitong strategy, the more na maging easy na yung paggawa ng landing page. Okay? So, yan siya guys. Ito, yung mga examples ng landing page. Yan. Ito yung mga na-collect ko na mga example kasi nagpa-follow din ako ng mga tao hanggang ngayon. Yan. Nagko-collect din ako ng resources. Okay? Galing sa mga tao na fina-follow ko, na mga magagaling na mga internet marketer. Nagmo-model din ako ng mga internet marketer. At yung mga landing pages nila na effective para sa akin. So, ito yung mga example ng landing pages from those people na fina-follow ko. Yan, free video training step by step. Yan yung tinatawag na landing page. Ito, landing page to. Nag-o-offer siya ng online training. Yan, si Mike Dillard. Ito, ginawa kong ebook. Landing page din to. So, gamit ko dyan is Rocket Pages. Ito, napakadaming landing page na ginawa ko. Samot Sari. Okay, may mga training series pa dyan na ginawa ko dati. Ito. So, dito ko ginagawa lahat ng mga video, ng mga training. Dito ko nilalagay yung mga e-books na ginawa ko. Yan.
gamit ang tool na to para maging automated na yung pag-explain ko, yung pagko-collect ko ng list or ng email ng prospect. So, ganyan siya kahalaga. So, ito yung ebook na binigay ko. Yan siya. Ito yung landing page na ginawa ko na it showed them the benefits. Okay, dito sa gilid. Yan. Ito yung landing page ng ino-offer ko ngayon. Yung Unity Network. Okay. Ito yung landing page. Okay, ito yung example ng capture page or landing page sa loob ng blog. Kasi, pwede mong, di ba sabi ko before, pwede mong i-integrate yung landing page mo sa blog mo as long as may plug-in ka or add-on na ilalagay sa blogging platform mo. So, pagdadaanan natin kung paano gawin yan sa mga next na mga training natin, which is sa part na blogging. Okay, by next week. So, yan siya. Yeah, yun yung examples ng landing page. Okay? As you can see, na may format yung pag-create ng landing page. Hindi lang siya basta-basta na mag-create ka. 'Di ba? Na, ay, sige, sulat na ako dito na sulat. Parang ganun. May format siya. Kasi yung landing page, may mga important parts. Okay? 'Di ba? Gaya sa gaya na lang natin, 'di ba? So, yung katawan natin may mahalagang may mga mahalagang parts, 'di ba? So, sana ba 'yon? Dito sa landing page, ito yung mga important parts niya. Okay? So, sa landing page, mahalaga na may headline ka. Okay? Yan yung headline. Doon sa unang example natin. So, free video training step-by-step, FB video ads tutorial. So, yan yung example ng headline. Yan, yung isa sa mahalagang parte ng isang lead magnet, landing page, or capture page. Okay, again guys, don't confuse yourself. The same lang yung lead magnet, yung landing page, mali pala to. Important parts of a landing page. Landing page yan ha. Important part of landing page or capture page or squeeze page. Okay? So, yung first part niya is headline. Ito, free video training, step-by-step, FB video ads tutorial. Yun yung headline niya. Okay, yung second is that, yung big promise. Yung big promise niya is yung Facebook video ads tutorial na simple lang i-follow kasi sinabi niya na simple Facebook video ads tutorial. So, again, yung first is yung headline, yung second is big promise or lead magnet. Okay, yung lead magnet niya dito, video. Okay, video ads tutorial. Yan yung ino-offer niya na libre. Kasi lead magnet, yun yung freebie. Okay, freebie. Video yung lead magnet niya. So, again, headline, itong free video training series. Tapos, yung big promise niya or lead magnet is that simple to follow lang siya. Kasi sabi niya, simple, Facebook, tapos yung lead magnet niya is video. Okay, video ads tutorial. Tapos, last is yung tinatawag na call to action. So, enter your email address to get the free training. So, ito yung call to action niya. Enter your email address para makuha mo yung free training. Free training na to. Tapos, click here to get instant access. So, pag i-click nila to, lalabas itong parang ganito na magsasabi again ng enter your email below to get an instant download. To get instant download or instant copy. Paano ba to? Bakit ganito to? Yan siya. So, basta yung sabi dito, simply enter your email below. So, ito yung call to action button, download now. So, again, hindi nila ito makukuha ng mga prospect yung video ads na pinramis niya. Okay, pag hindi sila maglagay ng email at pag hindi sila magbigay ng pangalan. Okay? Yan. So, kung ikaw prospect, naghahanap ka ng tutorial about Facebook ads, syempre,
since kailangan mo yung information na yon, since valuable para sa yung information na yon, magbibigay ka ng email sa kanya in exchange of the information na gusto mong makuha para galing sa kanya. Okay? Parang exchange of information yung mangyayari. Alright? So, ito another example. Yung headline dito is 3 major strategies for effective prospecting and recruiting. So, yan yung headline sa ginawa ko na landing page regarding sa ebook na ginawa ko. So, dito, yung lead magnet ko or yung freebie ko is ebook. Diba? Dito, yung lead magnet niya or yung freebie niya is video. Sa akin is ebook. Okay? Dito sa example na to, ebook. So, 22-page ebook. Yan yung binibigay ko dito. Yan yung lead magnet ko, ebook. Okay? So, eto, big promises. Yan, madami kasi. Binigay ko dyan yung benefit. Yung promise kasi, yung benefits. Okay? Kung ano yung makukuha ng mga prospect once na mag-subscribe sila or once na ibigay nila yung information nila sa'yo. Okay? Yan yung big promise. So, yung big promise ko dito, how to get more prospects and recruits for your business. Tapos, ito yung mga benefits which is also part of the promise na gusto kong ibigay sa kanila. Okay? So, yan siya. At yung call to action, download now. Yan, call to action. Kasi kung gusto nilang makuha tong information na to, kung gusto nilang matuto, okay, kung ako prospect, gusto kong malaman yung strategies para makapag-recruit ako or makapag-prospecting ng effective way, then, ida-download ko tong ebook na to. Magbibigay ako sa iyo ng information ko para makuha ko yung promise mo sa akin. Okay? So, parang ganon. Alright? Ito pa, yun na pala yung last. So, how to create your big promise. Okay? So, itong big promise, diba, ito. Paano gawin yung big promise mo? Okay. Magagawa mo yung big promise mo, depende sa target market mo. Okay? Kaya, importante yung special episode natin kahapon, okay, yung about target market, your target market, or paano mo i-determine yung target market mo. Kung hindi mo napanood yung video kahapon, make sure na mapanood mo yun. Nasa Online Marketing Made Easy for Pinoy na closed group page. Okay, pwede mo mapanood doon. So, yung next is that, kailangan alamin mo kung ano yung kailangan nila at i-provide mo yung solution, okay, and make it as your lead magnet. Okay? Kung ano yung kailangan nila na solution, yun yung gawin mong lead magnet. Yun yung gawin mong big promise. Alright? So, yan siya. So, ano bang meaning ng lead magnet na yan? So, ito, it is a freebie or valuable information you'll give to your prospects in exchange for their contact information. So, yan yung lead magnet. So, yan. Anong forms of lead magnets? So, kanina, pinakita ko sa example na yung lead magnet ng isa is video. Yung lead magnet ko is ebook. So, ito yung forms of lead magnets. Pwedeng free report or PDF file. Diba, uso ngayon yung mga electronic file. Diba, yung mga PDF na dina-download natin. Tapos, nilalagay natin sa cellphone. Tapos, binabasa natin. Diba, kasi may Acrobat Reader na application sa mobile para sa Android phone. Android kasi yung phone ko. Yung ginagamit ko para magbasa ng mga PDF files. So, yan siya. Word document or Excel file, yung mga kung gusto mong magbigay ng computation, parang format ng computation, kung nasa financial services ka, na gusto mong tulungan yung mga prospect mo kung paano mag-budget. Okay, pwede kang gumawa ng calculator gamit ang Excel file na i-fill up lang nila tapos automatic na magka-calculate for them, or kung may instruction ka or tips kung paano magpa-slim or paano gamitin yung product mo, okay, kung paano magpaputi or paano i-apply ng maayos, then pwede mong gawa ng Word document. Parang ganun. Or kung gusto mo, may video training, if you're confident na humarap sa camera, kung sanay ka, pwede kang gumawa ng short video like this, okay? Pwedeng video na nilagay mo sa Facebook, sarili mong video, or kung may personal na video yung ino-offer mo na company, pwedeng ganun for a start. Sa simula lang yun, guys, ha? Okay? Yun, pwede mo i-leverage yung video na meron yung company mo or yung ino-offer mo na product
as a lead magnet, but make sure na ano yun, open source. Okay? Para hindi ka makasuhan. Alright? Kasi, para sa akin kasi, yung lead magnet, mas maganda kung gawin mo siya talaga, yung personal mo na effort or yung galing talaga sa'yo. Okay? Yung para sa akin ang yung opinion ko. But then again, kung hindi ka talaga confident na maggawa ng video, then yun, pwede kang mag-leverage ng videos galing sa company mo. Basta magpaalam ka lang kung pwedeng ipamigay. Okay? So, pwede ding audio training kung ayaw mo ng video or kung ayaw mo ng Word document, kung ayaw mo ng PDF file, i-record mo lang yung boses mo. May recorder naman sa phone. So, pwede mong i-record yung voice mo, tapos gawan mo ng Word document yung parang siyang yung script, okay, script, tapos ipamigay mo ng sabay. Pwedeng audio plus yung Word document, which is yung script ng audio training, okay? Pwedeng ganon. Yan yung examples or forms of lead magnet na pwede mong gawin. Alright? So, I hope na nagets nyo. Okay? So, yan siya. So, how they can download them? Okay, so, ito, nagawa mo na yung lead magnet mo. Okay, natapos mo na yung ebook mo, nakagawa ka na ng video, nakagawa ka ng audio, nakagawa ka na ng Word. Paano naman ma-download ng mga prospect mo yun? Kasi katulad dito sa akin, ito, pakita ko ang example. Yan, ito yung isa sa mga lead magnets na ginawa ko. Yan, 5 steps to earn extra and serious income online. So, isa yan sa mga lead magnets na ginawa ko. Yan siya. Ebook. So, para ma-download yung kailangan nila mo bigay ng details or information nila, 'di ba? So, yung next question is saan manggagaling yung file? Okay? Yung sagot doon is that ilagay mo sa isang online storage. Para pag-click nila dito, paglagay nila ng email, mare-redirect sila doon sa download page, which is yung online storage mo. So, ano yung examples ng online storages? So, ito yung mga libre na online storages na ginagamit ko na pwede mong gamitin din. Ginagamit ko is Google Drive. Kung napapansin mo sa loob ng close group page natin, yung online marketing made easy for Pinoy, Google Drive yung gamit ko doon, diba? Kasi mas madali lang siya para sa akin. So, doon ko nilalagay yung ebook, doon ko nilalagay yung pinapamigay ko na Word document or Excel file. Kung sa video naman, ilagay mo sa YouTube. Diba yung pinaka-common ngayon sa YouTube, tapos gawin mo lang na unlisted. Huwag mong i-private kasi pag naka-private siya, diba tatlo yon, public, private, tapos unlisted. So, pag i-private mo siya, hindi talaga yan mapapanood ng mga tao. Pag i-unlisted mo siya, yung makakapanood lang ng video na yon is yung binigyan mo ng link. Okay? Yung pinapakitaan mo ng link. Yung public, kahit hindi mo binigay yung link, naka-post na yan siya. Okay? Pwedeng ma-search yon kung naka-public. But kung naka-unlisted siya, hindi siya masi-search. But mapapanood lang siya ng mga tao na binigyan mo ng link or binigyan mo ng access. So, yan pag video. Pag pag document, PDF file, itong mga to, yung pwede. Okay? Sa Google Drive, pwede din video, pero mabigat kasi yung video minsan, kaya mas okay kung sa YouTube mo na lang ipa-access. Alright? So, yan siya. So, how to create your lead magnet. Ito, i-guide kita step by step kung paano gumawa ng lead magnet. Okay? So, etong example na to, ebook to. Ito yung mga ebooks na nagawa ko. Ilan sa mga ebooks. Madami na akong ebooks na nagawa. Pinapamigay sa mga prospects ko para makapag-collect ng list or para mag-build ng list ko. Ito, secret closing formula. Tapos ito din, how I made 10,000 in just 1 week na ebook. Yan, mga strategies yan siya. So, paano makagawa ng ebook na katulad nito? Okay? So, step by step. Ito, guide.
pinakauna, again, i-determine mo kung ano yung topic na gusto mo. Yung topic na nilagay ko dito is yung The Secret Closing Formula. So, yung topic ko mismo is yung closing, yung mga closing scripts na pwedeng gamitin ng mga prospect, kung paano magkipag-usap or kung paano i-close yung mga prospect, kumbaga, para maging buyer. Tapos, kung may mga objection, yan, nag-share ko ng mga tips dyan kung paano i-handle yung mga common objections ng mga prospect. So, yun yung topic, okay? Yung topic ko, yung closing formula, tapos yung bonus na topic is yung handling objection. Ito din, itong itong isang ebook na to, ito nakita nyo, the formula. Yung topic ko dito is kung paano ako kumita sa internet. Yan yung topic ko dito. So, yung target ko dito yung mga tao na gustong kumita sa internet. 'Di ba? So, yung target ko. Dito naman sa isa, yung closing formula, yung target ko yung mga marketers na nahihirapan na mag-close. Okay? Or nag-struggle sa pag-handle ng objection. Right? So, mahalaga na i-determine mo kung sino yung target market mo at kung ano yung topic na gusto mo. So, after mong i-determine yung topic mo, isulat mo sa isang Word document. Okay? So, sa Windows, yung may Microsoft Word. Okay? Kahit sa kung Mac yung gamit mo, may Microsoft Word din. I-type mo lang doon. Okay? Simple i-type lang. Diba? I-layout mo yung topic mo. Pwede kang mag-layout ng bullet points, tapos i-expand mo lang. Para ka lang nagsusulat ng telenovela, parang ganon. Nagsusulat ka lang kung anong gusto mong i-share. Okay? Tapos magbigay ka ng mga example, yung mga ganun mga bagay lang. So, isulat mo sa Word document, tapos i-convert mo into PDF file. Okay? So, paano gawin yan? Pwede nga mag-search sa Google actually. Google.com. Gmail. Ba't naka-Gmail to? Google.com. Yan. So, pwede mong i-search sa Google how to convert MS Word to PDF. Yan, may instruction dyan. Yan, click the Microsoft Office button, tapos point to the arrow next to Save As, then click PDF, yan, PDF, tapos, yan, select the name for the document, tapos, i-click mo yung Save As PDF, yan siya. So, ganun lang, parang magsisave ka lang, but instead na yung naka-default na save, i-click mo yung Save As. So, again, pwede mong i-google yan, how to convert MS Word to PDF. Okay, so yun yung instruction. So, yan. Convert to PDF file. So, after mong i-convert into PDF file, this is, guide. This guide is for the lead magnet na PDF. Kung Word document naman as is, okay lang na hindi i-convert into PDF. Okay? Kung Excel file, okay lang na hindi i-convert into PDF kasi, 'di ba, Excel nga fill up pa nila 'yon para automatic na magka-calculate, parang ganon. Okay lang na as is na naka-Excel file, ilagay mo sa online storage pagkatapos. Okay? So, upload the PDF file to your online storage. So, paano makakuha ng online storage? Kasi, gaya ng sinabi ko, online storage itong Google Drive. Sa Google Drive kasi, pwede mong i-search yan sa google.com. Google Drive, i-type mo. Yung Google Drive, as long as may Gmail na account ka, Google Mail, then, pwede mo magamit to, okay? Yung Google Drive, kasi yung kukunin niya yung information, yung from Gmail mo, na email, okay? Google na email mo, alright? So, yan, i-click mo tong Go to Google Drive, tapos automatic na siya na mag-redirect sa Google Drive, kung nakalagin ka sa Gmail mo. Kung hindi ka nakalagin sa Gmail mo, then, i-ask ka niya na mag-sign in, okay? So, yan yung sa Google Drive. Sa isa, OneDrive. Itong OneDrive kasi is Outlook. 'Di ba may Outlook siya? May Outlook na email. Alam mo yung Outlook? Outlook.com. Storage siya ng Outlook. Hotmail. Ito, Outlook. Yan. Kung may Outlook na account ka or email, then, automatic na siya na magre-redirect din sa
OneDrive. Okay, sa Dropbox, itong Dropbox, standalone lang. Pwede mong i-search Dropbox sa Google. Tapos, hanapin mo ito, dropbox.com. Yan. Pwede kang mag-sign in dito using your Gmail account. Ito, sign in. Di ba, may nakita ko yung sign in sa upper right. So, i-click mo lang yan. Tapos, ito, sign in with Google. Yan. May option dyan. So, may Gmail kayo. Pwedeng gamitin nyo yun para mag-sign in dito. Okay? So, yan yung sa Dropbox. Yung tatlong online storage na ginagamit ko. But, ngayon, recently, ginagamit ko yung itong Google Drive. Yan. Nakita nyo, ito yung mga PDF. Kasi mas gusto ko PDF file. Okay? So, yan siya. So, next, since may topic ka na, nakasulat ka na sa Word document, kinonvert mo into PDF file kasi gusto mo naka-PDF file, tapos nalagay mo na sa online storage. Paano mag-upload sa online storage? Ito, kasi yung PDF file nitong training na to, hindi ko pa na-upload sa Google Drive kasi gusto ko na ipakita sa inyo paano. Sa left side ng page na to sa Google Drive, click mo lang yung new, tapos click mo yung file upload. Yan, tapos mag-ask siya. Tingnan ko kung nakikita. Hindi siya nakita. Basta etong new, tapos click mo file upload, tapos may isang window na mag-a-appear dyan. Mag-a-ask kung ano yung file na gusto mong i-upload galing sa computer mo. Okay? So, ito sa akin, galing sa computer ko, yung PDF file nitong topic ngayon. So, i-open ko lang. Yan, ito. Kung nakikita nyo. Yan, ito. Uploading item. Yan, di ba nag-upload siya? Episode 6 PDF, creating your first landing page. Yan siya. So, ganyan mag-upload ng PDF file sa Google Drive. Okay? So, again, click mo yung new. Click mo yung new. Okay. Lipat ko lang. Click mo yung new. Tapos, file upload. Tapos, i-ask ka niya kung ano yung file na gusto mong i-upload. Okay? So, hanapin mo lang. Tapos, automatic na lalabas yung maliit na box sa lower right side. So, ito, uploading item. 3 minutes left. So, magko-complete yan siya later. Tapos, magsasabi naman siya sa'yo na complete na. Okay, antayin natin yan siya. Kasi gagamitin natin yan sa pag-create ng landing page ngayon for this topic. Okay? So, yan. Upload. Okay, so tapos na. Pero yung tanong, gusto kong mag-create ng cover. Cover para sa ebook ko. Itong cover. Diba nakita nyo, may cover. Ito, para sa landing page na picture. Cover. Paano ginagawa yan? Secret. Joke lang. So, paano ginagawa yung cover na yan, Coach? Ito kasi, may nalaman ako na libreng software or libreng tool siya na online tool or tool na kailangan ng online access para magamit mo. Tinawag siya na, ito, yan, Adazing. Okay, Adazing. Yan yung ginagamit ko na tool. I-search mo lang sa Google, Adazing. Tama ba pagbasa ko, Adazing? It's like amazing, di ba? Adazing. Tapos yan, etong pinakauna, yung adazing.com, i-click mo lang yan. Tapos, hanapin natin dito kung paano mag-create. Okay, so, i-click mo yung free tools for authors. Okay? Kasi tools yung hinahanap natin. Tools, tingnan ko lang kung nandito pa yon kasi naka-direct link na ako. Template. Eto, hanapin mo yung free author 3D mock-ups. Ito ba yon? Tingnan natin. Ito nga. Kung hindi, ibibigay ko sa yung direct na link. Ito nga siya. Okay, so, yun. Select mo yung free Photoshop book mock-ups. Photoshop to eh.
Bigay ko nga yung direct na link. Itong direct na link, ipopost ko. Wait lang. Ay, mali. Ilalagay ko as comment. Yan. So, i-click mo lang yan, yung link na yan, ilalagay ko din dun sa, ibibigay ko sa iyo na PDF file later, yung link. Again, yung www.dazing.com/cover-mox-2. Yan. Okay. So, yan yung ilagay mo. Tapos, ito kasi, kung first time mo pa lang na, wait lang, tingnan ko nga kung magte-take effect muna. E-book cover. Okay, so ito guys, ito nga yung link. Kasi naglagay na ako ng password. But, sa pag-aalam ko kung first time mo pang i-access itong link na to, it will ask you for your email address. Okay? So, pag ilagay mo yung email address mo dito, tapos i-click mo yung enter nilagay mo, kasi itong email na nilagay ko yung Gmail ko. So, ito yung sinend nila na, di ba, Dazing Book Marketing. Ito yung sinend nila sa akin na password. Okay, pero may call to action din. Ito, click on the button below to go to the cover creator. So, i-click ko yan. Tapos, ito na yung mangyayari. Yan, yung password na page. So, ilagay mo yung password, tapos click mo yung enter. Okay, so antayin mo lang mag-load. Yan, so ito na yung software na sinasabi niya, software access. So, gagawin mo dito, pwede kang gumawa ng cover. Okay, kasi itong nandito sa page na to, ginawa ko yan dito. Nandito yung layout niya. Kasi pwede kang maghanap ng template para dito, yan, 'di ba? Tingnan natin kung saan 'yon. Yan, yung format na yan. Ito yan. Select mo lang yan. Santayin mo lang mag-load. So after mo mag-select ng template, 'di ba, kahit itong mga to, doon ko ginawa kasi hindi ako marunong mag-Photoshop din. Okay, wala akong knowledge sa pag-Photoshop, kaya mas mabilis sa akin itong software na to na edit ka lang, parang ganun. Kita ko yung face ko. Tayo natin mag-load. So, after niya mag-load, gaya ng sinabi ko, i-click mo lang yung nasa loob, yung ganyan. Clickable kasi yan siya. Refresh nga natin, ba't matagal? Ito kasi, once na, di ba, template, mamili ka ng template dyan. Ito, once na nag-load na, itong, di ba, may mga box. Meaning, pag may ganyan, pwede mong i-edit yan. So, gaya nito, Saipi Sinable presents episode 6. Ito, benefit or promise, pwede mong ilagay dito. Tapos, dalawang option to download. Download 2D flat cover na parang image lang siya, or download 3D. Yung 3D, parang ganito yung maging itsura niya, 3D. Okay, so, yung sa-select mo is yung 3D, para ganito yung itsura niya. Okay, 3D. So, ito, may different options ka para sa 3D. So, ikaw na bahala kung anong gusto mo. May DVD case cover with disc. Okay, so, i-click mo lang yan. Tapos, mag-open ng panibagong window. Antayin mo lang mag-load. And then, automatic nga niyang creating 3D image in progress. So, automatic niyang i-download, mapupunta yan siya sa download section ng browser mo. Since Google Chrome yung gamit ko, so, dun sa downloads, automatic niyang i-download yan. Eto, di ba, nakita nyo? Nakita nyo ba? Taas natin.
Itong sa baba, yung cover 3D. Okay? So, pwede mo na i-close yan. Itong cover 3D, tingnan natin. Nakikita ba? Hindi nakikita. So, ito yung itsura niya. Yan. Ito yung itsura. Kita na. Ito yung itsura ng ginawa natin. Ng ginawa natin from here. Close natin to. So, again, ito yung itsura nung ginawa natin from this, from here, from this creator, ebook creator. So, ganun lang kadali. Diba? So, automatic na siya na mag-create ng cover sa'yo. Basta i-fill upan mo lang tong nandito. Ayan, clickable naman yan siya. Tapos, select download 3D cover. Mamili ka lang. So, pwedeng ito. Tapos, again, nakalagay yan siya sa downloads section ng computer mo. Downloads. Diba, nakita mo dito sa taas. Downloads. So, makikita yan siya sa downloads section ng computer mo kung gusto mo nang i-upload later on para sa pag-create mo ng landing page. Okay? So, yun. Ganun lang kadali. So, to create your ebook, you can go to itong link na to na binigay ko sa iyo or nilagay ko sa link sa baba ng video tutorial na to. Okay? So, ganun lang kadali mag-create ng cover photo. Hindi mo na kailangan na maging expert sa Photoshop. Kasi ako sa makit-ulo ko nung inaral ko. But, so, in the near future, syempre, pag-aaralan ko yon. Pero, as a beginner, of course, itong gagawin natin. Okay? Para habang inaaral natin yung mga ganung tool, para ma-acquire natin yung ganung mga skill, kailangan din natin na magka-resulta or kailangan natin mag-build. Okay? Huwag natin antayin na maging expert tayo sa lahat para mag-take ng action. So, you can take action as soon as possible para makuha mo yung result mo. Kasi, while taking action, dun ka din natututo. Okay? So, huwag antayin na maging perfecto ka kasi again, no one is perfect. Okay? So, just continue to learn. Nag-e-error. So, itry mong search. Yan. Kasi nakakuha na ako ng password before. Free ebook software. Tingnan natin. Ito pala. Tingnan natin kung ito. Itong link na to, kasi direct na yun sa password. Yan. So, punta ka lang dito sa link na to create your cover. Yan. Punta ka lang sa link na to, cover-max, www.adazing.com/cover-max. Tapos, pumili ka lang ng cover dito. Example, ito. Tapos, next step. Tapos, ito. Select the method you're using for your cover art. So, i-select mo yung I'll create a cover. Tapos, ito. Lagyan mo ng email address mo. Kasi, di ba, sa akin, nilagay ko yung Gmail ko, kaya nakuha ko nitong email na to from them. So, ilagay mo yung email mo dito, tapos i-click mo yung send password. So, yung password na makukuha mo, parang ganito yung itsura na galing sa kanya. Your software access has arrived with your password na naka-color red. Tapos, may call to action na access the software. Tapos, ito na yung magkita mo. Okay? So, gamitin mo yung link na yung kanina na nilagay ko sa comment section. Okay? So, yun yung link na direct. Alright? So, yan siya. Next naman, since alam mo na paano gawin yung ebook or PDF, pati yung pag-create ng cover photo. Okay, next naman is create a video training. Sa pag-create ng video training, it's the same it's the same process. Okay, step 1, determine your topic. Tapos, after mo i-determine yung topic mo, pwede mong isulat sa Word document para may layout ka. Tapos, kumuha ka ng camera, pwede yung camera sa phone mo, sa mobile, or kung may
DSLR ka, pwedeng ganon. Shoot ka lang ng video doon. Tapos, yun, i-copy mo sa, sa computer mo. Okay? Tapos, kung gusto mong i-edit, kung Windows yung computer mo, pwedeng Windows Movie Maker kasi yung gamit ko dati at Camtasia. Okay? So, kung naka-Mac ka, pwedeng sa akin kasi Final Cut Pro, pero pwede kang maghanap sa Google kung ano yung option. But sa akin kasi, as a beginner, okay, yung recommend ko sa'yo yung Final Cut na Pro kasi madali lang siyang i-edit. Okay, sa totoo lang. Madali lang mag-edit doon ng video. Okay? So, yan. Pagtapos mo i-edit, syempre, i-save as video yon, save as video, tapos ilagay mo sa YouTube as unlisted file. So, yung nakita ko, youtube.com, parang ganito siya. Diba, kung may account ka na sa YouTube, punta ka lang sa my channel mo, my channel, sa left side, click mo yan. Tapos may parang arrow dito sa taas, upper right, yan, upload. I-click mo lang yan, upload. Tapos, mag-ask siya kung ano yung, yan, select the files to upload. Tapos, di ba may dito, privacy. So, iselect mo yung unlisted. Okay? Pag mag-upload ka, unlisted. Tapos, eto, i-click mo tong arrow na to. Tapos, hanapin mo yung file sa loob ng computer mo or nakastore sa computer mo. So, yan siya. Upload to YouTube as unlisted file. Unlisted. Okay? Yung privacy. Right? So, yun guys. Okay, so yan, putting them together to create your landing page. Diba, ito yung dalawang type ng or form ng landing page. Video training, tapos yung isa is PDF. So, paano mo naman yan siya pagsama-samahin? Okay, kasi okay lang, madali lang gumawa, pero paano nang pagsama-samahin? Parang connecting the dots. Connecting the dots. So, gawin mo, punta ka sa Rocket Pages kasi Rocket Pages yung ginagamit kong landing page tool. So, kung hindi ka pa nakuha ng tool na to, magbibigay ako ng link mamaya para ma-purchase mo yung bundle, makapag-save ka. Diba, in-explain ko before yung advantage nito compared to other tools, especially yung price na almost more than 50% yung masasave mo. Diba? So, yan, Rocket Pages. Click mo yung Create New Page. Tapos, ito, Template. Click mo yung Capture. Capture Page. Yung simple lang. Tayo natin mag-load. Wait lang. Yun na pala. Yan, Capture. Yan, mag-select ka lang ng Template. Hanapin mo yung may ebook. Ito, ebook, author, quiz page. Yan, pwede mong i-select yan. Tapos, ebook sample. Itong page name, depende. Pero, mas okay din kung ilagay mo yung topic mo. Creating your first landing page. Create page. Hintayin mo lang mag-load. Tapos, after niya mag-load, yan, pwede mo na ma-edit to, diba? Yung headline, yung three parts. Yung headline, episode 6, free cheat sheet download. Your cheat sheet on how to create your first landing page. Lagyan mo lang ng yung headline, kung ano yung benefit na makuha nila, or kung ano yung in-offer mo. Okay? So, ito din, free ebook shows. Yan. In this ebook, you will discover first benefit, second, third, fourth, fifth. Tapos, yes, send me the guide now. Okay lang yan. Leave it as it is. Tapos, itong sa baba, pwede mo na itong i-delete kung hindi mo na ito kailangan. Okay? Pwede namang i-delete dyan. Kung gusto mong simpleng-simple lang, so, pwede mong i-delete yan. Okay? Kasi template to,
nakagawa na para sa'yo. But pwede kang maglagay ng logo mo dito kung may logo ka. Okay, so, yan, pwede mong ilagay yung mukha mo, tapos yung description mo. So, itong image, i-replace natin yan. So, click mo yung replace image, tapos hanapin mo, click mo yung upload image, hanapin mo yung in-upload, yung dinownload mo na ito, 'di ba? Ito, 'di ba naka-store yan sa downloads section ng computer ko. So hanapin mo lang 'yon. Hanapin mo lang 'yon. So, hanapin ko muna. Open. Ito, malalaman mo kung okay na siya kung malagay siya dito, 'di ba? Ito 'yon. Cover 3D. Tapos i-click mo yung use image. Antay mo mag-load para palitan na. 'Di ba? So ganun lang siya. And then after nito, i-click mo yung button kasi call to action button 'to. So i-double click mo, i-select mo yung squeeze box. Hanap ka ng template ulit. So ito, simply enter your email to get, edit mo lang yan, mga typo, tapos get instant access now. Okay? So, paano mo ilagay, or paano nila ma-download yung ibibigay mo? Diba, remember kanina, nilagay natin sa Google Drive yung PDF file na galing sa computer ko. Diba? Ito, one upload complete. So, ito, tapos na. Hanapin natin yun dito sa listahan. Kita nyo ba? Yan, ito. One upload complete. So, yan yung in-upload natin kanina sa Google Drive. So, hanapin mo lang yun. Saan nakalagay? Dito. Diba nakita nyo, ang dami ng nakalagay. So, yan. I-click mo tong episode 6. Diba? Ito yun ngayon. Tapos, may parang kadena dyan. So, get share. Pag i-hover mo yung mouse mo, magsasabi siya ng get shareable link. So, i-click mo yan. Tapos, i-on mo yung sharing. Ito, i-copy mo. Okay? I-copy mo. Control-C. So, balik ka dun sa Rocket Pages. Okay? So, i-click mo tong get instant access na button. Tapos, punta ka sa settings. Thank you page. Tapos, click mo yung URL. Tapos, save. Again, i-click mo yung, diba, ito na sasabi ng, simply enter your email below to get instant access to this information 100 free. So, nalagay na nila yung email, yung pangalan. So, pag-click nila yung get instant access, mapupunta sila dun sa download page. So, para mapunta sila sa download page, ilagay mo sa thank you page ng Rocket Pages. Okay? Again, i-click mo yung button, i-click mo yung thank you page. Tapos, i-click mo yung URL kasi link yung ilalagay natin, di ba? Link, yung HTTPS. Click mo yung save. Tapos, i-click mo yung save. Tapos, pagtapos nito, i-click mo yung publish. So, yan. Ito na yung link para i-share mo sa mga prospect mo. So, i-click mo yung publish. Tignan natin, ha. Okay. So, tingnan natin yung pages. Makita sa my pages yung mga nagawa mo na ng mga capture page. So, ito may nakita na mata. So, meaning yan view. Para makita mo yung actual view. So, ito yung ginawa natin kanina. Diba yan? So, pag i-click nila to, email, name, click get instant access. Di ba napunta siya sa Google Drive kung saan nakalagay yung PDF file. Di ba? So, ganyan siya nagko-connect. Okay? So, yan. Ito na yung cheat sheet or PDF file na gusto kong ibigay sa kanila. Okay? So, ganun siya. Okay? So, saan napunta yung email? Since wala pa tayong nilagyan na email host, mapupunta siya dito sa Rocket Pages. Sinesave niya. Okay? Sinesave niya automatic. Ito, pwede mong i-download para
ilagay mo sa email host once na makapag-create ka. So, madadaanan natin yan sa mga next na episode. But then again, sa ngayon, hindi mo na kailangan muna ng email host since sinasave siya ng Rocket Pages. Okay, so ganun magko-connect-connect. Kung video naman, madali lang, maghanap ka lang ng template na may video. Dito, maraming template dyan na may video. Pwedeng click mo yung capture. Maraming template dito na pwede mong gamitin. Diba ito kasi video to, itong consultation. Video to, free training series. Tapos, yung gagawin mo, diba sa YouTube, in-upload mo yung video na gusto mong i-share sa kanila, yung na-edit mo na video, diba? In-upload mo dito. So, gawin mo lang, kunin mo yung share link, diba? May share na link dito. So, yun yung i-copy mo. Yan, share. I-copy mo yan. Tapos, punta ka sa Rocket Pages. Ito, sa video, i-double click mo lang yan. Tapos, pag double click mo yan, mag-a-ask ng URL sa attributes. So, i-paste mo dyan para yung makikita na video is yung video na shinare mo galing sa YouTube. Tapos, again, ito yung link na isi-share mo para i-promote yung capture page mo to capture email address. So, again, yung link na ipopromote mo, itong nasa taas. Okay? Nasa taas. Yan yung link na ipopromote mo. Okay? So, yan. Ganyan ang kadali gumawa ng landing page ngayon, di gaya dati. Basta may Rocket Pages ka lang. Okay, guys? So, I hope na may natutunan kayo sa training na to. So, step by step siya. Kaya make sure na panoorin nyo ng paulit-ulit itong video na to. Okay? Kasi, how to siya, tutorial talaga siya. How to create your lead magnet and how to create your first landing page. Okay? So, you can share your landing page sa Online Marketing Made Easy for Pinoy. Pwede mong i-share yung nagawa mong landing page using Rocket Pages. Okay? Para ma-check or para ma-test natin kung working ba siya. Alright? So, kung hindi mo pa nakuha yung tools mo, again, you can get your tools. Etong bundle na siya, kasi gagamitin natin yung blogging, 'di ba, sa next na episode natin. Blogging platform na may capability na ganito, na hindi mo na kailangan bumili ng separate na plug-in. Sa ito, may capability na maglagay ng capture page sa blog mo, para hindi ka na gumastos pa na bumili ng separate na plug-in to do that. So, again, punta ka lang sa link na to. So, ito yung price nito for bundle. So, makakapag-save ka talaga ng malaki. Kasi, di ba yung pinakita ko sa inyo, pag isa-isahin mo, separate yung pagbili mo nito, aabot ng 50 to 70,000 pesos yung subscription mo, okay, per year. So, ito lang yung makuha mo, yung itong babayaran mo para makuha mo tong dalawang to. Okay? So, again, yan yung link. Nakapost din dun sa group page natin, or pwede, ilagay ko nga to dun sa comment section. Yan. Okay, so that's good to hear, bro. Working. So, yan. I-follow mo lang yung training, okay, para makagawa ka agad. Sana ba yung ebook? Ay, nawala. Wait lang. So, yun guys, yung link nilagay ko sa comment section. Okay? Para makagawa ka na as soon as possible. Okay? Ng landing page mo. Kasi sa Saturday yung episode 7. So, yung episode 7 natin, another topic naman na siya. Okay? So, make sure talaga na natapos mo yung landing page mo. Kasi another topic tayo sa Saturday, episode 7. Okay? So, ito yung activity sa episode na to, ipopost ko sa loob ng Online Marketing Made Easy for Pinoy para maka-follow through ka agad. So, ito yung next episode natin sa Saturday kasi sa Friday may lakad kami. Kung hindi ka pa part ng team ko, kung gusto mong matuto ng marami from us, then purchase ka lang ng tool na to at maging part ka na ng team ko din as well. So, ito yung episode 7, the lifeline of your online marketing campaign. Another topic to guys, kaya make sure talaga
na tapusin mo tong training na to, makagawa ka ng landing page mo at makagawa ka ng sarili mong lead magnet. Okay? So, don't make things complicated kahit na 5 pages na ebook or yung Microsoft Word or simpleng computation kung nasa financial services ka kung paano mag-budget, parang ganun kung may knowledge ka or yun yung expertise mo, gumawa ka ng calculator using Excel file or PowerPoint, kumbaga, pwede mong ilagay sa Google Drive, tapos ilagay mo sa Rocket Pages para ma-promote mo. I-share mo lang sa social media or gamitin mo yung mga napag-aralan natin sa previous trainings. Kasi marami tayong napagdaanan and I really hope na i-apply nyo. Okay? Kasi napakarami na nating napagdaanan ng mga training. So, guys, please, i-apply nyo agad para hindi kayo ma-overwhelm or para hindi kayo ma-information overload. So, again, wag mag-antay na maging perfecto kasi natututo tayo by making mistakes, 'di ba? So, yan. Ito na, and I'm going to post the PDF file for this training sa loob ng Online Marketing Made Easy for Pinoy na group page. Pwede mong i-download doon yung copy mo para masundan mo agad. And ipopost ko din yung activity, and then yung replay, siguro bukas na, ilalagay ko, okay? Kasi ikakat ko pa i-edit para ma-make sure na direct to the training na. Alright, so thank you guys for watching this training. So, please apply nyo agad para ma-implement nyo to sa campaign nyo. So, yun ang masasabi ko at see you sa episode 7. Okay, so again, my name is Cyrene Isanable, your online marketing coach. Bye for now and God.